Sa mismong sandaling hawak niya ang ebidensya ng pagtataksil, nabasag ang mundo ng isang babaeng itinayo ang sariling imperyo at nadiskubre niyang ang asawa at biyenang pinakamalapit sa kanya ang gustong magnakaw ng lahat. Sa halip na gumuho, kumilos siya ng tahimik, gamit ang talino at batas upang harangin ang pagtakas ng mga salarin sa paliparan mismo. Paano niya nabawi ang kontrol sa buhay at negosyo niya? At sino ang tunay na babagsak sa huling laban na ito? Ang malamig na hangin mula sa aircon ng mamahaling restaurant ay tila humahalik sa balat ni Carmela Ignacio. Ngunit hindi nito magawang palamigin ang kaba na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng nagkikislapang ilaw mula sa isang dambuhalang chandelier, ang lahat ay perpekto. Ang amoy ng medium rare steak, ang kulay ng red wine sa kanilang mga kopita, ang malamyos na tugtog ng piano sa sulok. Lahat ay perpekto, maliban sa katahimikang namamagitan sa kanila ng kanyang asawa. Happy anniversary, mahal! Basag ni Carmela sa katahimikan. Ang kanyang tinig ay mas malambing kaysa sa nararapat. Itinaas ni Rodrigo o Rico, gaya ng tawag niya rito, ang kanyang paningin mula sa teleponong kanina pa niya tinititigan. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Happy anniversary, mahal! To more years with you. Itinaas niya ang kanyang kopita. Itinugon ni Carmela ang sariling kopita at ang mahinang tunog ng kanilang pagtatagay ay tila isang malungkot na nota sa gitna ng marangyang paligid. Mula sa kanilang kinauupuan, sa itaas na palapag, tanaw nila ang kumikinang na mga gusali ng Bonifacio Global City. Ito ang buhay na binuo niya, ang tagumpay na pinaghirapan niya. Ngunit sa gabing ito, sa kanilang ika-10 anibersaryo, bakit pakiramdam niya ay isa lamang siyang palamuti sa tabi ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay? Sinubukan niyang abutin ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Isang mabilis na pisil lang ang isinukli ni Rico bago muling bumalik ang atensyon nito sa screen ng telepono. Isang mabilis na pagtipa, isang bahagyang pagngiti na hindi para sa kanya, at muling pagbabalik sa seryosong ekspresyon. May problema ba sa trabaho? Tanong ni Carmela. Pilit tinatago ang disappoint sa kanyang boses. Just the usual. May inaayos lang na deal sa mga bagong supplier, sagot ni Rico. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Tumango na lamang si Carmela at dahan-dahang hinigop ang kanyang alak. Ang Carmela Cosmetics, ang imperyong itinayo niya mula sa wala, ay nasa mga kamay na ni Rico bilang CEO. Ipinagkatiwala niya rito ang lahat. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pera, ang kanyang puso. At si Rico, sa mata ng lahat ay ang perpektong asawa. Gwapo, matalino, at sumusuporta sa kanya. Ngunit sa mga sandaling tulad nito, sa likod ng mga nakasarang pinto at sa gitna ng pekeng ngiti, nararamdaman ni Carmela ang lumalaking distansya sa pagitan nila. Isang puwang na hindi kayang punan ng kahit anong yaman o tagumpay. Ang pag-uwi nila sa kanilang mansyon sa Makati ay binalot din ng parehong katahimikan. Naunang bumaba ng sasakyan si Rico, diretso sa kanilang silid, habang may kausap sa telepono. Naiwan si Carmela na nakatitig sa engrandeng pinto ng kanilang tahanan. Bahay, pero hindi na nararamdaman na isang tahanan. Pumasok siya sa loob, dinala ang kanyang pagod na katawan patungo sa walk-in closet. Nakita niya ang suit na suot ni Rico kanina, na basta na lamang inihagis sa ibabaw ng isang silya. Napabuntong hininga na lamang siya. Gabi-gabi, ito ang kanyang ritual, ang ayusin ang mga gamit ng kanyang asawa, ang ihanda ang isusuot nito para sa kinabukasan. Isang simpleng gawain ng isang may bahay na pilit niyang ginagampanan upang maramdaman na may puwang pa rin siya sa buhay nito. Kinuha niya ang coat ni Rico para isabit ng maayos, habang kinakapa niya ang mga bulsa nito para alisin ang kung anumang laman. Isang gawin na niya para hindi masira ang damit sa labahan. May naramdaman siyang isang matigas na bagay sa loob ng panloob na bulsa. Inilabas niya ito.
Isang maliit na ting ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng closet nang aksidente itong mahulog mula sa kanyang nanginginig na daliri at tumama sa marmol na sahig. Yumuko siya para damputin ito. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng closet, kumislap ito. Isang hikaw, isang maliit, eleganteng hikaw na may isang kumikinang na diamante sa gitna. Napakaganda nito at napakapamilyar. Ngunit hindi dahil pag-aari niya ito. Hindi ito sa kanya. Hindi niya estilo ang ganitong alahas. Ang kanyang mga gamit ay mas simple, mas klasiko. Ang hikaw na ito ay para sa isang taong mas bata, mas mapangahas. Nanlamig ang buong katawan ni Carmela. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol sa kanyang mga tainga. Paulit-ulit niyang pinagmasdan ang hikaw sa kanyang palad. Saan ito galing? Kanino ito? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw ng kanilang kasal. Ang matatamis na pangako ni Rico sa harap ng dambana. Ikaw lang, Carmela. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang reyna ng buhay ko. Ang mga salitang iyon na minsan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan at kaligayahan, ngayon ay tila lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ang hikaw sa kanyang palad ay isang pisikal na katibayan ng isang bagay na matagal na niyang pinipiling huwag pansinin. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi, ang mga palihim na pag-uusap sa telepono, ang unti-unting panlalamig nito sa kanya. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang palad. Mahigpit na hinawakan ng hikaw hanggang sa mabaon ang dulo nito sa kanyang balat. Ang kaunting sakit ay nagsilbing paalala na totoo ang lahat ng ito. Hindi ito isang masamang panaginip. Nang gabing iyon, nahiga siya sa kanilang malawak na kama habang si Rico ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Payapa ang mukha, walang kamalay-malay sa bagyong nagsisimulang mamuo sa loob ng asawa. Hindi maalis ni Carmela ang kanyang tingin sa hikaw na nakapatong sa bedside table, kumikinang sa dilim sa tuwing tatamaan ng sinag ng buwan mula sa bintana. Ang isang pirasong alahas na yon ay sumisigaw ng isang katotohanang ayaw niyang harapin. Isang katotohanan na may kakayahang wasakin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dahan-dahan, sunod-sunod, tahimik. Sa dilim ng kanilang silid, sa gitna ng katahimikan ng kanilang marangyang buhay, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang pabulong na puno ng sakit at pagtataka. Kanino ito, Rico? Kaninong hikaw ito? Kinabukasan, ang bigat sa dibdib ni Carmela ay kasabay niyang bumangon mula sa kama. Ang hikaw ay maingat niyang itinago sa ilalim ng kanyang mga alahas, isang sikretong tila may sariling bigat at init. Habang naghahanda siya ng almusal, bawat galaw niya ay kalkulado, bawat ngiti sa mga kasambahay ay pilit. Isa siyang reyna sa sarili niyang palasyo, ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya'y isa siyang bilanggo. Pababa na si Rico ng hagdanan, bihis na bihis sa kanyang navy blue suit, abala na naman sa kanyang telepono. "Good morning, mahal!" Bati ni Carmela, sinubukang gawing normal ang kanyang tinig. "Pinaghanda kita ng kape." "Thanks," sagot ni Rico. Dumiretso sa may bintana sa dining area, tila may hinahanap na signal. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape nang hindi man lang ito tinitikman. Nagpanggap si Carmela na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ngunit ang buong atensyon niya ay nasa asawa. Narinig niya ang pabulong nitong boses, malambing at puno ng pag-aalala. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig para sa kanya. "Yes, of course. Kumain ka na ba? Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Okay, I have to go. I miss you." Ang huling dalawang salita ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. "I miss you." Kailan pa huling sinabi sa kanya iyon ni Rico nang may parehong init at pananabik? Napahigpit ang hawak niya sa tangkay ng rosas, hindi inalintana
ang pagbaon ng tinik sa kanyang daliri. Nanatili siyang nakatalikod, ayaw ipakita ang sakit na unti-unting gumuguhit sa kanyang mukha. Alis na ako, paalam ni Rico, kasabay ng isang mabilis na halik sa kanyang pisngi na kasing lamig ng umaga. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Carmela. Narinig na lamang niya ang pagsara ng pinto at ang papalayong tunog ng sasakyan. Naiwan siyang nakatayo roon, nakatitig sa pulang patak ng dugo sa kanyang daliri. Ang anino ng pagdududa na isinilang kagabi ay nagsisimula ng humaba at magsayawan sa liwanag ng araw. Tanghalian. Lingguhang pananghalian kasama ang biyenan niyang si Imelda Sandoval. Isa itong tradisyon na sa simula ay gusto ni Carmela, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging isang obligasyong puno ng tensyon. Carmela Hija, bati ni Imelda sa kanya nang makarating siya sa restaurant. Ang ngiti nito ay laging abot tenga, ngunit hindi kailanman umaabot sa mga mata. You look tired. Masyado mo atang pinapagod ang sarili mo sa kumpanya. Marami lang pong inaasikaso, Mama, sagot ni Carmela, umupo sa tapat nito. Dapat ay hayaan mo na si Rico sa mga bagay na yan. He's the man of the house after all, sabi ni Imelda habang binubuklat ang menu. Speaking of the company, nakita ko ang bagong billboard ni Isabel Vicencio. She's stunning. Talagang bagay na bagay sa kanya ang Youthful Glow Collection. May bago at sariwang dugo sa Carmela Cosmetics. Bawat papuri ni Imelda kay Isabel ay tila isang patutsada kay Carmela. Si Isabel ang bagong mukha ng kanilang kumpanya, bata, sexy, at puno ng buhay. Ang eksaktong kabaligtaran ng nararamdaman ni Carmela sa sarili niya ngayon. Isabel is very professional, magaling siyang katrabaho. Diplomatikong sagot ni Carmela. Of course! At mukhang magkasundo sila ni Rico. I always see them together in meetings. They have this chemistry. Isang magandang team. Dagdag pa ni Imelda, may diin sa salitang chemistry. Ngumiti lamang si Carmela, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang hikaw. Ang mga salita ni Rico kaninang umaga. At ngayon, ang mga papuri ni Imelda kay Isabel. Ang mga anino ay nagsasayawan. At sa gitna ng kanilang pagsasayaw ay nabubuo ang isang nakakatakot na imahe. Pag-uwi niya, hindi na siya mapakali. Ang bahay na dati kanlungan niya ay tila naging isang malawak na kulungan ng kanyang mga agam-agam. Dumiretso siya sa kanyang home office. Umupo sa harap ng kanyang laptop at binuksan ang online portal ng kanilang joint credit card account. Habang naglo-load ang pahina, ang pagtibok ng kanyang puso ay bumibilis. Huwag kang tumingin, Carmela. Baka masaktan ka lang, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit mas malakas ang sigaw ng kabilang bahagi. Kailangan mong malaman ang totoo. At doon, sa listahan ng mga transaksyon, nakita niya ang mga ito. Mga singil na hindi niya alam. Isang mamahaling dinner para sa dalawa sa isang restaurant na hindi niya napuntahan. Resibo mula sa isang luxury hotel sa Makati noong araw na sinabi ni Rico na mayroon siyang overnight business conference sa Laguna. At ang pinakamasakit sa lahat, isang malaking halaga mula sa isang kilalang tindahan ng alahas na may petsang 2 linggo bago ang kanilang anibersaryo. Tinitigan niya ang pangalan ng tindahan. Iyon ang tatak ng hikaw na nasa kanyang palad kagabi. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi na ito haka-haka. Hindi na ito pagdududa. Ito na ang katotohanan. Nakasulat sa digital na tinta. Malamig at walang awa. Ang bawat transaksyon ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng kanyang pagkawasak. Para siyang nalulunod sa gitna ng karagatan. At ang tanging nakikita niya sa paligid ay ang mga piraso ng nasirang barko ng kanilang pagsasama. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatitig sa screen. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa wisyo
ay ang pag-vibrate ng kanyang telepono, isang paalala para sa kanyang susunod na meeting, trabaho, buhay. Paano siya kikilos na parang normal ang lahat? Paano siya haharap sa mundo kung ang sarili niyang mundo ay gumuho na? Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang maliit na ningas ng galit. Ang determinasyon, hindi siya maaring magpatalo ng ganito. Ipinuhunan niya ang kanyang dugo, pawis at luha para sa buhay na ito. Hindi niya hahayaang sirain ito ng isang kasinungalingan. Tumayo siya, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Kailangan niya ng katiyakan. Kailangan niya ng ebidensya na hindi niya kayang itanggi. Kailangan niyang malaman ang lahat. Sumakay siya sa kanyang kotse, ngunit hindi siya nagpunta sa opisina. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na parking lot sa tabi ng isang parke. Doon, sa loob ng kanyang sasakyan, sa gitna ng katahimikan, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya sa search bar ang mga salitang hindi niya akalaing hahanapin niya kailanman. Private Investigator Manila. Pumili siya ng isang ahensya na mukhang profesional at diskreto. Tinitigan niya ang numero sa screen ng ilang minuto bago niya pinindot ang call button. Bawat ring ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Orion Investigations, good afternoon. Sagot ng isang malalim at kalmadong boses ng lalaki. Napalunok si Carmela. Hello. Halos pabulong niyang sabi. Gusto ko sanang mag-inquire tungkol sa inyong serbisyo. Of course, ma'am. How can we help you? Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang manibela. I think my husband is cheating on me. Katahimikan sa kabilang linya. Bago sumagot ang lalaki sa isang tono na puno ng profesionalismo, walang bahid ng paghuhusga. Naiintindihan ko po. Ano po ang pangalan ninyo, ma'am? Nag-atubili siya. Ang pagsabi ng kanyang pangalan ay gagawing totoo ang lahat. Ito na ang huling hakbang bago siya tuluyang tumawid sa isang linyang hindi na niya maaaring balikan. Carmela Sandoval. Okay, Mrs. Sandoval, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Bago po tayo magpatuloy, meron lang po akong isang katanungan. Ano yon? Mrs. Sandoval, handa po ba kayong malaman ang katotohanan? Gaano man ito kasakit? Isang linggo. Isang linggo ng pagkukunwari. Isang linggo ng pagngiti sa umaga at pag-iyak sa gabi. Isang linggo ng paghihintay sa tawag mula. Sa Orion Investigations, bawat pagring ng kanyang telepono ay nagdudulot ng sabay na kaba at takot sa puso ni Carmela. Ang katotohanan ay isang kahon na pareho niyang gustong buksan at katakutang pagmasdan ang laman. Nasa loob siya ng kanyang malawak at eleganteng opisina. Ang floor-to-ceiling glass window ay nagbibigay ng perpektong tanawin ng syudad, isang paalala ng lahat ng kanyang tagumpay. Dito, siya si Miss Carmela Ignacio, ang utak sa likod ng isa sa pinakamatagumpay na beauty brand sa bansa. Dito, siya ay makapangyarihan. Ngunit sa sandaling mag-isa na lamang siya, bumabalik siya sa pagigiging si Mrs. Carmela Sandoval, isang asawang nilalamon ng pagdududa. Dumating ang tawag mula sa kanyang sekretarya. Ma'am, may package po para sa inyo. Pinaiwan ng isang messenger. Pakiakyat dito, Rose. Sagot niya, nanatiling kalmado ang boses sa kabila ng biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niya kung ano ito. Ilang sandali pa, isang simpleng brown na envelope ang ipinatong sa kanyang mesa. Walang anumang marka o pangalan maliban sa kanyang pangalan na nakasulat sa makinilya. Salamat, Rose. Pakisabi wala mo nang iistorbo sa akin sa loob ng isang oras. Nang makalabas ang sekretarya at marinig niya ang pag-click ng pinto, doon lamang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nakatitig siya sa envelope na parang isa itong ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw sa kanya. Ito na. Ang katotohanan,
nakasilid sa isang manipis na papel na pwedeng pumunit sa kanyang buong pagkatao. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinupunit ang selyo. Inilabas niya ang laman, isang manipis na folder. At sa loob nito, mga litrato, makintab, high resolution na mga litrato. Ang unang larawan ay isang sampal. Si Rico at isang babae magkahawak kamay habang naglalakad sa parking lot ng isang condominium. Nakilala niya agad ang babae. Ang perpektong mukha, ang mahabang buhok, ang matangkad na pangangatawan. Si Isabel Vicencio, ang mukha ng kanyang kumpanya. Ang sumunod na larawan ay isang saksak. Magkatabi silang nakaupo sa isang coffee shop, nagtatawanan. Ang paraan ng pagtingin ni Rico kay Isabel, puno ng pagsinta. Isang tingin na matagal na niyang hindi nakikita. Isang tingin na akala niya ay para sa kanya lamang. Ang nangiti sa mga labi ni Rico ay totoo. Masaya at walang bahid ng pagkukunwari. Isang ngawang ngiting ipinagkakait na nito sa kanya. Ang ikatlong larawan ay ang pagwasak. Nakatayo sila sa labas ng elevator. Ang mga labi ni Rico ay nakalapat sa mga labi ni Isabel. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay puno ng pagnanasa, ng pag-aari, ng isang sikretong kanilang pinagsasaluhan. Binitawan ni Carmela ang mga litrato na para siyang napaso. Kumalat ang mga ito sa ibabaw ng kanyang mahogany desk, mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang sakit ay hindi matulis. Ito ay malawak at mabigat, na parang may dambuhalang bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang dinudurog. Tumayo siya at lumakad patungo sa pribadong banyo sa loob ng kanyang opisina. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mamasa-masang mata, namumutlang labi at hitsura ng isang taong nawawala. Ito ba siya? Ang matagumpay na si Carmela Ignacio? O ang talunang si Carmela Sandoval? Ang mga linya sa pagitan ng dalawa ay biglang lumabo. Hindi na niya kilala ang sarili. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang isinakripisyo, para saan? Para sa isang lalaking kayang ipagpalit ang 10 taon nilang pagsasama para sa isang batang modelo? Bumalik siya sa kanyang mesa. Pinulot muli ang mga litrato. Pinilit niyang tingnan ang bawat detalye. Ang relo ni Rico na regalo niya noong kaarawan nito. Ang damit ni Isabel na mula sa isang butik na madalas nilang puntahan noon. Ang bawat detalye ay isang karayom na lalong nagpapalalim sa sugat. Ang kalungkutan ay napakalawak. Halos malunod siya rito. Ngunit sa ilalim ng karagatan ng pighati, isang kislap ng galit ang nagsimulang mag-apoy. Galit hindi lang kay Rico at Isabel, kundi pati na rin sa sarili niya. Paano niya hinayaang maging bulag? Paano niya binaliwala ang lahat ng senyales? Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri, ay hindi na kasing nanginginig tulad ng dati. Mayroon ng malamig na determinasyon na gumagabay sa kanya ngayon. Idinayal niya ang numero ng investigador, Orion Investigations. "It's Carmela Sandoval," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag ngunit matatag. "Nakuha ko na ang envelope." "Naiintindihan ko po, ma'am," sagot ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng propesyonal na simpatiya. "Mayroon pa po ba kaming maipaglilingkod sa inyo?" Tumingin si Carmela sa mga litrato. Ang condominium, ang mga mamahaling date, ang hikaw. Hindi ito simpleng libangan lang. May mas malalim dito. "Gusto kong ipagpatuloy mo ang investigasyon," utos niya. "Pero this time, hindi na lang sa babae. I want you to dig deeper. Sundan mo ang pera. Gusto kong malaman ang bawat transaksyon sa bank account niya, ang mga ari-arian, ang lahat. Lalo na kung may kinalaman ito sa pera ng kumpanya ko, ang Carmela Cosmetics." Ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila nag-iisip ang investigador sa biglaang pagbabago ng kanyang utos. "Masusunod po, Mrs. Sandoval.
sabi nito sa wakas. At bago nito ibaba ang tawag, may idinagdag ito. Actually, Ma'am Carmela, may isa pa po akong natuklasan na hindi ko na isama sa report dahil kinukumpirma ko pa. Napakapit ng mahigpit si Carmela sa telepono. Ano yon? Hindi lang ito tungkol sa babae, ma'am. Mukhang may kinalaman din ito sa pera ng kumpanya. Ang mga salita ng investigador ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Carmela mula sa kanyang pagkalugmok sa pighati. Hindi lang ito tungkol sa babae. Mukhang may kinalaman din ito sa pera ng kumpanya. Hindi na lamang ang puso niya ang tinatraydor, kundi pati ang buong buhay na kanyang itinatag. Ang Carmela Cosmetics ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang kanyang pangarap, ang kanyang dugot pawis, ang kanyang pagkakakilanlan bago pa man siya naging si Mrs. Sandoval. At ngayon, ang lahat ng iyon ay nasa panganib. Isang malamig na katinuan ang biglang bumalot sa kanya. Ang mga luha ay biglang natuyo. Ang nanginginig na mga kamay ay tumigil. Sa isang iglap, ang biktima ay nagsimulang mag-isip na parang isang general na inihahanda ang kanyang sarili para sa isang digmaan. Kung gusto nilang kunin ang lahat mula sa kanya, kung gayon, kailangan niyang maging mas tuso. Kailangan niyang magsuot ng maskara. Pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, hindi ang asawang sugatan ang sumalubong kay Rico, kundi ang asawang perpekto. Sinalubong niya ito ng isang matamis na ngiti. Ang amoy ng niluluto niyang paborito nitong adobo ay sumasayaw sa hangin. "Welcome home, mahal," bati niya. Kinuha ang briefcase nito at inayos ang gusot sa kwelyo yun ng polo nito. "Nagluto ako ng paborito mo." Bahagyang nagulat si Rico sa init ng kanyang pagsalubong, isang bagay na matagal na ring nanlamig sa pagitan nila. "Mukhang masarap yan," sabi nito. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi bago ito dumiretso sa itaas para magbihis. Sa hapagkainan, pinagsilbihan siya ni Carmela na parang walang nangyari. Kinuwentuhan niya ito tungkol sa mga maliliit na bagay sa opisina, sa mga plano niya para sa hardin, sa mga tsismis tungkol sa kanilang mga kaibigan. Bawat salita ay maingat na pinili. Bawat tawa ay ensayado. Isa itong perpektong pagtatanghal. "Kumusta ang araw mo?" tanong niya habang pinapanood itong kumain. "Pagod. Maraming meetings." Sagot ni Rico. Ang atensyon ay nasa pagkain. Ngumiti si Carmela. Isang ngiti na puno ng lason. "Ganoon ba? Magpahinga ka ng mabuti. Kailangan mo yan." Sa ilalim ng mesa, ang kaliwa niyang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang sakit ay nagsilbing angkla. Pinipigilan siyang sumabog at isigaw ang lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na alam niya. Kinabukasan, tumawag siya sa isang numero mula sa kanyang lumang phone book. Isang pangalan na matagal na niyang hindi natatawagan, hindi dahil sa alitan, kundi dahil sa abalang buhay. Attorney David Reyes speaking. "Dave, it's me, Carmela," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Carmi, wow, it's been a while. Kumusta ka na?" Ang masayang boses ni David, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong college, ay nagdulot ng biglaang kirot sa kanyang puso. "I need your help, Dave. It's important, and it needs to be confidential," sabi niya. Pinipigilan ang pagbasag ng kanyang boses. Nagbago agad ang tono ni David. Naging seryoso. "Okay, name the time and place. Huwag sa opisina ko o sa opisina mo." Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa Quezon City, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa ibang mga customer. Inilatag ni Carmela ang lahat sa mesa, hindi ang mga litrato, kundi ang kwento. Ang kanyang mga hinala, ang hikaw, ang mga credit card bill, at ang tawag sa investigador. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si David.
Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagiging seryoso at madilim. Wala siyang sinabi hanggang sa matapos si Carmela. Carmela! Panimula ni David. Ang kanyang boses ay mahinahon. This is more than just infidelity. Kung totoo ang hinala mo tungkol sa pera ng kumpanya, this is corporate fraud, grand larceny. Malaki ang kaso. Alam ko, Dave, kaya kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at ang kumpanya, sabi ni Carmela. Pero hindi pa nila pwedeng malaman na alam ko na. Tumango si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kaibigan. I understand. Kailangan nating maging maingat. Sa mga sumunod na araw, ang pagkukunwari ni Carmela ay naging kanyang pangalawang balat. Ngunit sa likod ng maskara, siya at si David ay palihim na kumikilos at habang ginagawa nila ito, dumating ang isang tawag mula sa investigador na nagpatibay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Mrs. Sandoval, sabi ng boses sa kabilang linya. Kinukumpirma ko po. May mga malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa isang subsidiary account ng Carmela Cosmetics papunta sa mga offshore accounts. Ang mga account ay nakapangalan sa isang shell corporation at ang nag-iisang signatory ay si Mr. Rodrigo Sandoval. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Hindi na lamang ito pagnanakaw. Ito ay isang plano para ubusin ang lahat, para iwanan siyang wala. Nang gabing iyon, matapos ang isa na namang pekeng hapunan, hindi agad natulog si Carmela. Nagpaalam siyang may tatapusin pa siyang trabaho. Bumalik siya sa kanyang opisina sa kanilang bahay. Ngunit sa halip na buksan ang kanyang laptop, tumayo siya sa harap ng isang malaking naka-frame na litrato sa dingding. Ito ang unang billboard ng Carmela Cosmetics. Isang batang Carmela, puno ng pangarap, nakangiti sa tabi ng kanyang unang produkto. Haplusin niya ang salamin, ang pawis, ang mga puyat, ang mga pautang na kanyang tiniis para lamang maitayo ito. Ang bawat bote ng lotion, bawat piraso ng lipstick ay may piraso ng kanyang kaluluwa. At hindi niya hahayaan si Rico, si Imelda, o kahit sino man na kunin yun sa kanya. Ang pighati sa kanyang puso ay naroon pa rin. Isang sugat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Ngunit sa ibabaw ng pighating iyon, isang bagong istruktura ang itinatayo. Isang pader na gawa sa bakal na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan si David. Dave, it's worse than we thought, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga offshore accounts. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni David sa kabilang linya. Carmela, this is a declaration of war. Pinaplano nilang iwanan kang walang-wala. Alam ko, sagot ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa logo ng kanyang kumpanya. Kaya lalaban ako. Carmela, kung totoo ang lahat ng ito, kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Babala ni David. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pag-iingat. Kailangan mong maging mas matalino kaysa sa kanila. Sa isang modernong condominium unit sa Makati, ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng alak. Nakatayo si Rodrigo Rico Sandoval sa may malawak na bintana, hawak ang isang baso ng whiskey habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na tila mga diamanteng ikinalat sa itim na tela. Mula sa likod, isang pares ng makinis na mga braso ang yumakap sa kanyang baywang. Ipinatong ni Isabel Vicencio ang kanyang baba sa balikat ni Rico. Ang kanyang hininga ay mainit at mabango. Ano ang iniisip mo, babe? Malambing niyang tanong. Malalim na naman ang iniisip ng CEO ko, ah. Huminga ng malalim si Rico at uminom mula sa kanyang baso. Iniisip ko lang kung gaano na siya kahimbing matulog ngayon, sabi niya. Isang mapanuyang manangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Ang santa-santita nating asawa, malamang ay pinagdarasal na naman ang kaligtasan ko. Tumawa si Isabel, isang tawang parang musika sa pandinig ni Rico, ngunit may talim. Nakakaawa rin siya, no? She has everything, but she has no idea she's about to have nothing. Hinaplos niya ang dibdib ni Rico. Are you sure wala talaga siyang kahit anong napapansin? Sigurado ako. Mayabang na sagot ni Rico. Humarap para halikan ang noo ni Isabel. Si Carmela? Masyado siyang tiwala sa akin. Masyado siyang abala sa pagiging perpektong asawa. For 10 years, I built this image of a perfect husband. Hindi niya iisiping kaya kong gawin to. Para kay Rico, si Carmela ay hindi isang tao. Isa siyang institusyon, isang hagdan na kanyang inakyat para marating ang tuktok, isang bangko na hindi nauubusan ng pondo. Mahal niya ito noon marahil. Ngunit ang pagmamahal na yon ay matagal nang nalunod sa inggit at kasakiman. Inggit sa tagumpay ni Carmela na hindi niya kayang pantayan at kasakiman para sa buhay na gusto niyang angkinin ng walang anumang anino ng asawa sa kanyang likuran. Good, sabi ni Isabel. Hinawakan ang mukha ni Rico. Because I can't wait to get out of this country. Tayong dalawa lang. Walang Carmela, walang pamilya niya, walang kahit ano. Sa gitna ng kanilang paglalambingan, tumunog ang telepono ni Rico. Isang pangalan ang lumabas sa screen na agad nagpabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagiging mayabang na mangingibig tungo sa isang masunuring anak. Mama, sagutin mo, sabi ni Isabel, bumitaw sa pagkakayakap. Baka importante. Lumayo ng kaunti si Rico at sinagot ang tawag. Inilagay sa speakerphone. Ma, napatawag ka. Ang boses ni Imelda Sandoval sa kabilang linya ay malamig at matalas, walang bahid ng anumang emosyon. Rodrigo, kailangan nating mag-usap. Nariyan ba si Isabel? Yes, tita. I'm here. Sagot ni Isabel, lumapit sa telepono. Good, sabi ni Imelda. Nakausap ko na ang bangko. Handa na ang final transfer. Once na mapirmahan mo ang mga dokumento bukas, Rodrigo, aabutin ng 2 hanggang 3 araw bago tuluyang mawala sa sistema nila. Pagkatapos noon, wala nang habol si Carmela. Ang kailangan na lang ay ang huling pirma niya sa resolution para sa emergency board meeting. Paano kung hindi siya pumirma, ma? Nag-aalalang tanong ni Rico. Narinig nila ang isang matabang na tawa mula kay Imelda. Anak, sa 10 taon, kailan ba siya hindi pumirma sa anumang ipinapapirma mo? You are her God. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin na para ito sa ikabubuti ng kumpanya, na may krisis na kailangan nating solusyonan, at ang tanga mong asawa ay pipirma nang hindi man lang nagbabasa. Biglang naalala ni Rico ang isang tagpo noong siya'y binatilyo pa lamang. Bangkarote ang kanilang pamilya matapos matalo sa negosyo ng ama ni Carmela na noon ay kakumpetensya nila. Nakita niyang umiiyak ang kanyang ina sa kanilang maliit na apartment. Pinunasan ni Imelda ang kanyang mga luha, tinitigan siya sa mata at sinabi, "Tandaan mo ito, Rodrigo. Ang mga Ignacio ang kumuha ng lahat sa atin. Isang araw, babawiin natin ang lahat ng iyon. At higit pa, gagamitin mo ang iyong talino at itsura. At hinding-hindi ka na muling magiging talunan." Ang mga salitang yon ang humubog sa kanya. Ang paghihiganti ni Imelda ay naging kanyang ambisyon. Okay, ma. Ako na ang bahala, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay puno na muli ng kumpiyansa. Siguraduhin mo lang, mariing sabi ni Imelda. Lahat ay nakasalalay dito. Pagkatapos ng board meeting, kunin mo ang pasaporte mo at ni Isabel. Ang flight ninyo ay sa Sabado ng gabi, diretso sa Cayman Islands. Hahabol ako pagkatapos ng 1 linggo kapag humupa na ang lahat. Nagliwanag ang mukha ni Isabel. Ang tagumpay ay abot kamay na nila. Bago ibaba ang tawag,
Huminga ng malalim si Imelda na para bang may ibibigay na huling utos sa kanyang mga sundalo. 1 linggo na lang, anak. 1 linggo pa at mapapasa atin na ang lahat. Ang kanyang boses ay bumaba. Naging isang mapanganib na bulong. Siguraduhin mong wala siyang anumang malalaman. Ibinaba ang tawag. Katahimikan. Napatingin si Rico sa paligid ng marangyang kondominium. Isang pugad na binayaran ng pera ni Carmela. Tumingin siya kay Isabel. Isang Diyos ang sinusuportahan ng pera ni Carmela. Lahat ng kasiyahang nararanasan niya ngayon ay dahil sa babaeng iiwanan niyang wasak at walang-wala. Wala siyang naramdamang kahit katiting na pagsisisi. Tanging pananabik. Lumakad siya pabalik sa sala kung saan nakasabit ang ilan sa kanyang mga gamit. Kinuha niya ang kanyang wallet at mula roon ay may nalaglag na isang litrato. Isang maliit na wedding picture nilang dalawa ni Carmela, nakangiti at masaya sa harap ng simbahan. Pinulot niya ito. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng kanyang asawa, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Dahan-dahan, isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang litrato sa may ilaw na para bang sinusuri ito sa huling pagkakataon. Bago ito walang awang ginusot sa kanyang palad at ibinato sa basurahan. Oras na para tapusin ang laro. Umupo si Carmela sa loob ng madilim na sasakyan ni David, nakaparada sa isang eskinita na may tanaw sa high-end condominium kung saan nakatira si Isabel. Gabi na, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng ilaw at sa screen ng laptop na nasa kandungan ng investigador na kasama nila sa front seat. "Ito na po, ma'am," sabi ng investigador. Itinuturo ang screen. Kumpirmado. Ang flight booking para sa 2 tao papuntang Cayman Islands ngayong Sabado ng gabi. Nakapangalan kina Rodrigo Sandoval at Isabel Vicencio. One-way ticket. Isang one-way ticket. Ang mga salitang iyon ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ito na ang katapusan. Ang plano nilang takasan ang lahat, iwanan siya sa gitna ng gulo, at magpakasaya sa sa perang pinaghirapan niya. At hindi lang yan ang masamang balita. Dagdag ni David mula sa driver's seat. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Ibinigay niya kay Carmela ang isang folder na puno ng mga dokumento. "Pinag-aralan ko ang mga papeles na nakuha ng tao natin mula sa opisina ni Rico. Carmela, naghahanda sila ng mga pekeng dokumento, mga financial report na pinalabas, na lugi ang kumpanya, mga kasunduan sa mga supplier na hindi totoo. Pinapalabas nila na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Kapag umalis na sila at pumutok ang issue, ikaw ang hahabulin ng mga investor at ng batas." Kinuha ni Carmela ang mga papel. Bawat pahina ay isang patunay ng isang mas malalim at mas masahol na pagtataksil. Hindi lang siya ninanakawan, sinisiraan siya. Plano nilang hindi lang siya iwang walang pera, kundi iwanan siyang nakakulong at wasak ang reputasyon. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Carmela ang tuluyang nabasag. Ngunit hindi ito ang kanyang puso. Matagal na itong basag. Hindi rin ang kanyang diwa. Matagal na itong sugatan. Ang nabasag ay ang huling hibla ng kalungkutan na pumipigil sa kanya. Ang natira ay purong yelo. Isang malamig, matigas, at hindi matinag na galit. Isinara niya ang folder. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Ang namumuong luha sa kanyang mga mata ay natuyo. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa maliwanag na lobby ng condominium kung saan masayang namumuhay ang kanyang asawa kasama ang kabit nito. Hindi na siya umiiyak. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig, walang kagalakan, ngunit puno ng isang nakakakilabot na kapangyarihan. "Carmi?" Nag-aalalang tanong ni David. Napansin ang biglaang pagbabago sa aura ng kaibigan. "Are you okay?" Tumingin si Carmela sa kanya.
At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakita ni David ang dating Carmela Ignacio, ang babaeng walang inaatrasan, ang henyo sa likod ng isang cosmetic empire. Ngunit may bago sa kanyang mga mata. Isang kislap na mapanganib. "I'm better than okay, Dave," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Ngayon, malinaw na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? All this time, umiiyak ako, nagagalit, nagtatanong kung saan ako nagkamali. Paliwanag ni Carmela, ang kanyang tingin ay bumalik sa kondominium. Akala ko, ang laban na ito ay para bawiin ang asawa ko, ang buhay ko, pero mali ako. Humarap siya kay David. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Hindi ito laban para sa nakaraan. Laban ito para sa kinabukasan ko. At hindi ko na sila hahayaang magdikta kung paano ito magtatapos. "Anong plano mo?" tanong ni David. "Simple lang," sabi ni Carmela. "Gusto nilang maglaro. Gusto nilang magnakaw. Gusto nilang tumakas. Sige, hahayaan ko sila. Hahayaan ko silang isipin na nanalo na sila. Hahayaan ko silang isipin na isa akong tangang asawa na walang kamalay-malay. At kapag nasa tuktok na sila ng kanilang tagumpay, kapag abot kamay na nila ang lahat ng kanilang pinapangarap, huminto siya at ang nangiti sa kanyang labi ay lumawak. Doon ko hihilahin ang alpombra mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Inabot niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type. "Dave, kailangan ko ng tulong mo sa lahat ng legal na aspeto. Investigador, kailangan ko ng bawat detalye ng kanilang galaw hanggang sa araw ng kanilang pag-alis." Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana ng sasakyan. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Mrs. Sandoval na kaawa-awa. Isa na siyang reyna na binawi ang kanyang korona. Isang reynang naghahanda para sa digmaan. Nagpunas siya ng luha na hindi naman tumulo. Inayos niya ang kanyang buhok. Naglagay siya ng lipstick nang hindi tumitingin sa salamin. Ang bawat kilos ay simbolo ng kanyang pagbabago. Ang pagdadalamhati ay tapos na. Panahon na para sa paghihiganti. "Anong unang hakbang?" tanong ni David, na ngayon ay nakangiti na rin. Nakikita ang pagbabalik ng kanyang matapang na kaibigan. Tumingin si Carmela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang agila. "Hindi ako lalaban para makuha ang dati," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. "Lalaban ako para sa kinabukasan ko." Pinindot niya ang send sa kanyang telepono. Isang mensahe sa kanyang wealth manager. Simulan na natin ang laro. Ang mga sumunod na araw ay naging isang teatro ng panlilinlang at si Carmela ang pinakamagaling na aktres. Isinuot niyang muli ang maskara ng pagiging isang sawi at nagmamahal na asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat galaw, bawat luha ay may layunin. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa hapunan, aksidenteng nakita ni Rico si Carmela sa kanilang library. Nakaupo sa dilim, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang wedding album. Ang mga pahina ay nakabuklat sa kanilang larawan sa resepsyon. Kapwa mukhang pagod, ngunit nag-uumapaw sa saya. "Mahal?" tawag ni Rico mula sa pintuan. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkukunwaring pag-aalala. Dahan-dahang itinaas ni Carmela ang kanyang ulo. Sa tulong ng madilim na ilaw, ang kanyang mga mata ay mukhang namumugto at puno ng kalungkutan. Isang butil ng luha ang pinakawalan niya mula sa kanyang mata. Hinayaan itong gumulong sa kanyang pisngi. "Naalala ko lang," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at mahina. "Naalala ko lang kung gaano tayo kasaya noon, Rico. Anong nangyari sa atin?" Lumapit si Rico at umupo sa tabi niya. Ito na ang pagkakataong hinihintay nito. Ang pagkakataong ipakita ang kanyang pekeng simpatiya bago niya ibigay ang huling saksak. "Carmela, aaminin ko, may mga problema tayo.
Malumanay niyang sabi. Inabot ang kamay nito. Malamig. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na kita mahal. Sinungaling. Sigaw ng isip ni Carmela. Ngunit sa labas, ang tanging nakita ni Rico ay isang babaeng kumakapit sa bawat salita niya. Talaga? Tanong ni Carmela. Tila isang batang naghahanap ng kasiguraduhan. Kasi pakiramdam ko, palayo ka na ng palayo sa akin. Rico, ayusin natin to. Please, gagawin ko ang lahat. Ang desperasyon sa kanyang boses ay perpektong nagawa. Ito ang Carmela na gusto ni Rico na makita. Mahina, umaasa, at madaling manipulahin. Of course, aayusin natin to, sabi ni Rico, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Pero kailangan mo muna akong tulungan. May problema sa kumpanya. Isang malaking problema. At kailangan kong gumawa ng ilang mahihirap na desisyon para mailigtas ito. Tumingin si Carmela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Ano yon? Kahit ano, Rico. Sabihin mo lang. Ito na ang simula ng kanyang endgame. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Rico ang mga pekeng financial report, ipinaliwanag ang mga pekeng problema, at dahan-dahang ipinasok sa isip ni Carmela ang ideya ng isang emergency board meeting at ang pangangailangan para sa isang corporate restructuring. Mga salitang ginamit niya para itago ang kanyang pagnanakaw. At sa bawat kasinungalingan, si Carmela ay tumatango, nagtatanong ng mga simpleng tanong na nagpapakita ng kanyang kamangmangan sa sitwasyon at nangangakong susuportahan siya. Isang hapon, dumating si Imelda sa kanilang bahay nang walang pasabi. Nadatnan niya si Carmela sa kusina, nagluluto ng paboritong merienda ni Rico. Ang plano ay gumagana ng perpekto. Hiha, sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Balita ko ay may pinagdadaanan daw ang kumpanya. Humarap si Carmela. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng tamang timpla ng pagod at pag-aalala. Opo, Mama. Pero sabi po ni Rico, kaya niya naman daw pong solusyonan. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Imelda. Lumapit at hinawakan ang braso ni Carmela. Ang hawak nito ay mahigpit, halos masakit. Dapat lang na magtiwala ka sa asawa mo. Siya ang lalaki. Alam niya ang kanyang ginagawa. Ang isang mabuting asawa ay sumusuporta lang, hindi nakikialam. Bawat salita ay isang insulto, isang pagmamaliit sa lahat ng kanyang nagawa para sa kumpanya. Ngunit tiniis ito ni Carmela. Yumuko siya, tila isang talunang tumatanggap ng kanyang kapalaran. Opo, Mama. Susuportahan ko po si Rico. Ngumiti si Imelda, isang ngiting tagumpay. Ang hangal na babaeng ito, napakadaling paikutan. Ngunit sa likod ng mga eksenang ito, isang ibang Carmela ang kumikilos. Sa gabi, kapag mahimbing nang natutulog si Rico, ang library ay nagiging kanyang war room. Tahimik siyang nakikipag-usap kay David sa telepono. Sinusuri ang mga dokumentong inihahanda ng kanyang legal team at binabantayan ang bawat galaw ng mag-inang Sandoval sa pamamagitan ng mga update mula sa investigador. Ang bawat pirma niya na hinihingi ni Rico ay kinukunan niya ng litrato at ipinapadala kay David para pag-aralan. Ang bawat kasinungalingan ni Rico ay nagiging isang bagong ebidensya laban dito. Isang gabi, 2 araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Rico, ginawa ni Carmela ang kanyang pinakahuling pag-arte. Pumasok siya sa kanilang silid, dala ang isang tasa ng tsaa para kay Rico na abala sa kanyang laptop. Mahal, magpahinga ka muna, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. Tumingin si Rico, iritado sa pagkaabala. Mamaya na, marami pa akong ginagawa. Isang sayaw lang, pakiusap ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, tulad ng dati. Nag-aalangan man, pumayag si Rico.
Ayaw niyang magkaroon ng anumang gulo bago ang kanyang pag-alis. Ipinatugtog ni Carmela ang kanilang wedding song mula sa kanyang telepono. Sa gitna ng kanilang silid, sumayaw sila. Inilagay ni Carmela ang kanyang ulo sa dibdib ni Rico. Nilalanghap ang amoy nito sa huling pagkakataon. Ang amoy ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. At ang amoy ng lalaking sumira sa kanya. Ang sayaw ay mabagal at puno ng alaala. Para kay Rico, ito ay isang istorbo, isang huling obligasyon bago siya tuluyang lumaya. Ngunit para kay Carmela, ito ang kanilang huling sayaw, isang paalam, isang pagsasara ng pinto sa kanilang nakaraan. Habang nakayakap siya rito, ang kanyang mukha ay nakatago sa dibdib nito. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Ang bawat hakbang ng sayaw ay isang hakbang palapit sa kanyang paglaya at sa kanilang pagbagsak. Nang matapos ang kanta, tumingala siya kay Rico, isang malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. "Salamat, mahal." "Walang anuman," sagot ni Rico, nagmamadaling bumalik sa kanyang laptop. Yumakap si Carmela sa kanya mula sa likod. Isang huling pekeng yakap ng pagmamahal. "Huwag kang mag-alala," bulong niya sa likod nito. "Aayusin ko ang lahat." Ang hindi alam ni Rico, ang mga salitang yon ay hindi isang pangako, kundi isang banta. Ang mga araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Rico ay tila bumagal para kay Carmela. Bawat oras ay mahalaga. Bawat minuto ay isang pagkakataon upang tiyakin na ang kanyang plano ay perpektong maisasagawa. Habang sa harapan ni Rico ay isa siyang nag-aalalang asawa, sa likod ng mga nakasarang pinto, siya ay isang general sa gitna ng digmaan. Ang kanyang araw ay nahahati sa dalawa. Sa umaga, gagampanan niya ang papel ng isang may bahay. Maghahanda ng almusal, mag-aasikaso kay Rico, at magpapakita sa opisina na may blankong ekspresyon na para bang tanggap na niya ang lahat ng problemang sinasabi ng kanyang asawa. Ngunit sa hapon, ang tunay na trabaho ay nagsisimula. Sa isang conference room sa law firm ni David, nagmistulang war room ang paligid. Ang malaking mesa ay puno ng mga dokumento, mga bank statement at mga flowchart. Kasama ni Carmela at David ang isang forensic accountant at ang pinagkakatiwalaan niyang investigador. "Okay, let's go over this one last time," sabi ni David, tumayo at itinuro ang isang malaking whiteboard. Ang lahat ng liquid assets ng Carmela Cosmetics, kasama na ang intellectual property rights ng lahat ng produkto, ay nailipat na sa bagong holding company. Ang pangalan ng kumpanya, C. Ignacio Innovations. "Ignacio," bulong ni Carmela. Ang kanyang pangalan noong dalaga. Ang pangalang ginamit niya noong itinatag niya ang kanyang pangarap. Ito ay isang pagbabalik sa kanyang pinagmulan, isang pagbawi sa kanyang pagkakakilanlan. "Exactly," sabi ni David. Ang C. Ignacio Innovations ay pag-aari ng isang trust fund na ikaw ang nag-iisang beneficiary. Kahit pa subukan nilang habulin ang assets ng Carmela Cosmetics, ang makikita lang nila ay isang shell, isang kumpanyang wala ng laman. Ang forensic accountant naman ang nagsalita. "Na-trace na namin ang lahat ng offshore accounts na binuksan ni Mr. Sandoval. Bawat transfer, bawat sentimo, dokumentado. Mayroon tayong paper trail na magpapatunay ng systematic na pag-ubos niya sa pondo ng kumpanya." Ibinigay ng investigador ang isang maliit na USB flash drive kay Carmela. "Ma'am, nandyan po ang lahat. Mga litrato, kopya ng mga pekeng dokumento na ginawa nila, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang audio recording." Nanlaki ang mga mata ni Carmela. "Audio recording?" "Opo, ang huling pag-uusap nila ni Mrs. Imelda Sandoval sa telepono. Malinaw na malinaw ang kanilang plano na iwanan ka at takasan ang lahat. Ang pag-amin mismo sa krimen, galing sa kanilang mga bibig."
Hinawakan ni Carmela ang USB. Ang maliit na bagay na ito ay naglalaman ng kanyang hustisya. Ang bigat nito sa kanyang palad ay ang bigat ng katotohanan. "This is it, Carmi," sabi ni David. Ang kanyang boses ay seryoso. "This is more than enough to put them behind bars for a very long time." Ang tanong, handa ka na ba? Tumingin si Carmela sa labas ng bintana. Ang kanyang desisyon ay matagal ng buo. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang personal na ritual bago ang huling laban. Kinabukasan, Biyernes, isang araw bago ang araw ng katapusan, nagmaneho si Carmela ng mag-isa papunta sa sementeryo. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, payapang magkatabi ang mga puntod ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa damuhan, hinaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang kanilang mga pangalan. Bulong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Hindi po naging madali. Akala ko, natagpuan ko na ang isang taong mag-aalaga sa akin. Tulad ng pag-aalaga ninyo sa isa't isa. Akala ko, tama ang naging desisyon ko. Isang luha ang tuluyang pumatak. Pero nagkamali po ako. Sinira niya po ako, Ma. Sinubukan niya pong kunin ang lahat ng pinaghirapan natin. Pinunasan niya ang kanyang luha. Ngunit hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pamamaalam. Pamamaalam sa sakit, sa kahinaan, sa babaeng nagmahal ng bulag. Pero huwag po kayong mag-alala. Pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay unti-unting tumatatag. Hindi ko po hahayaang mangyari yon. Ipinanganak po akong Ignacio. At bilang isang Ignacio, hindi po ako susuko. Lalaban po ako. Para sa inyo at para sa akin. Tumayo siya. Isang bagong lakas ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay naroon ang kanyang mga magulang, nakatayo sa kanyang likuran, nagbibigay ng kanilang basbas. Pagbalik niya sa kotse, isang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito kay Rico. "Mahal, I need to go on a business trip for a few days. Biglaan. Something came up. I'll explain when I get back." Ngumiti si Carmela. Ang business trip. Ang huling kasinungalingan. Ang ilang araw na mangangahulugang habambuhay. Hindi na siya nag-abalang mag-reply. Sa halip, i-denial niya ang numero ni David. "Dave, it's time." Ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Bago sumagot ang kanyang kaibigan, ang boses ay puno ng determinasyon. "Hinihintay na namin ang hudyat mo. Ready na ang lahat, Carmela. Sa isang pindot mo lang, babagsak sila." Tumingin si Carmela sa daan, sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa manibela. Tapos na ang paghahanda. Ang lahat ng piyesa ay nasa tamang lugar. Bukas, sa paglubog ng araw, ang laro ay magwawakas. At sa larong ito, sigurado siyang hindi siya ang matatalo. Sabado. Ang araw ng paghuhukom. Nagsimula ang lahat sa isang video call. Isang emergency board meeting na ipinatawag ni Rico. Mula sa kanyang upuan, sa kanilang home office, pinanood ni Carmela ang mga mukha sa screen. Ang mga board member na matagal na niyang kakilala, ngayon ay may mga ekspresyon ng pag-aalala at pagdududa, habang si Rico, sa tabi ng kanyang inang si Imelda, ay naglalahad ng isang kwentong binuo mula sa kasinungalingan. "As you can see from these reports," sabi ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi, "Carmela Cosmetics has been suffering from significant losses due to a series of questionable management decisions." Isang anino na lamang si Carmela ng babaeng dating kinatatakutan sa boardroom. Namumutla siya, hindi nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ginampanan niya ang papel ng isang reynang natalo, isang leader na nawalan ng kontrol. Therefore, pagpapatuloy ni Rico, with a heavy heart, the board has voted to temporarily relieve Mrs. Carmela Sandoval of her duties
As chairperson, pending a full investigation, I will be taking over all executive decisions in the interim. Walang tumutol. Ang katahimikan ay isang pag-ayon. Ang lahat ay naniwala sa kanyang pag-arte. Isa-isang nagpaalam ang mga miyembro, nag-iwan ng mga pekeng salita ng pakikiramay. Nang silang tatlo na lang ni Rico at Imelda ang natira sa call, ngumiti si Imelda, isang ngiting matagumpay at puno ng pangungutya. "It is done," sabi nito, bago tuluyang pinatay ang tawag. Naiwan si Carmela na nakatitig sa blankong screen. Tapos na ang unang bahagi. Ang entablado ay handa na para sa huling akto. Pagpasok ni Rico sa pinto ng kanilang bahay, ilang oras pagkatapos, hindi na ito ang asawang kanyang pinakasalan. Isa na itong mananakop, bumabalik sa teritoryong kanyang sinakop. Nakita niya si Carmela na nakaupo sa sala, sa parehong pwesto kung saan niya ito iniwan kaninang umaga. "Carmela," sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Walang anumang bahid ng pagmamahal. Inilapag niya ang isang folder sa mesang nasa harapan nito. "Sign this." "Ano to?" tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Your resignation and a waiver. Pinipirmahan mo na isinasalin mo na sa akin ang lahat ng voting rights mo sa kumpanya habang wala ka. Para to sa ikabubuti ng lahat." Sagot ni Rico, may diin sa huling mga salita. Hindi kumilos si Carmela. Tumingin lang siya kay Rico, isang tingin na puno ng sakit at pagkalito. "Bakit, Rico? Bakit mo ginagawa to?" Biglang tumawa si Rico, isang tawang mapait at puno ng galit. "Bakit? Gusto mong malaman kung bakit? Dahil sawa na ako, Carmela. Sawa na akong mabuhay sa ilalim ng anino mo. Carmela Cosmetics. Ang asawa ni Carmela Ignacio. Lahat na lang tungkol sa'yo." Lumakad siya palapit. Ang kanyang muka ay isang maskara ng hinanakit. "Binigay ko sa'yo ang lahat. Ang buong buhay ko. Pero anong isinukli mo? Itinuring mo akong empleyado mo lang. Isang tau-tauhan sa sarili mong kaharian. Habang ikaw, abala ka sa pagpapayaman, sa pagpapalago ng imperyo mo, kinalimutan mo ng maging asawa." Bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanya, isang kasinungalingang sinadya upang wasakin ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi pumalag si Carmela. Tinanggap niya ang lahat. Hinayaan ang mga salita. Nasaktan siya sa labas, habang sa loob, ang kanyang puso ay nanatiling malamig at matatag na parang yelo. "Pinirmahan mo na lahat ng kailangan kong pirmahan. Ibinigay mo na sa akin ang lahat ng kapangyarihan," dagdag ni Rico. "Sa totoo lang, wala ka ng silbi sa akin." Ang mga salitang iyon, "Wala ka ng silbi." Iyon ang huling patak. Kinuha ni Carmela ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Isang perpektong pag-arte ng isang nawasak na babae. Pinirmahan niya ang mga dokumento nang hindi binabasa. Kinuha ni Rico ang folder. "Good." Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. "Rico," tawag ni Carmela. Ang kanyang boses ay basag. "Saan ka pupunta?" Huminto si Rico sa may pinto, ngunit hindi ito lumingon. "Magbabakasyon. Malayo sa'yo. Malayo sa lahat ng to. Huwag mo na akong hintayin." At pagkatapos ay umalis na ito. Narinig ni Carmela ang pagsara ng pinto, ang tunog ng makina ng sasakyan, at ang unti-unting paglaho nito sa di kalayuan. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan ng malawak na mansyon, isang basag na manika sa gitna ng kanyang gintong hawla. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Imelda, sinagot niya ito. "Hello, Carmela. Querida." Ang boses ni Imelda ay tila isang ahas na sumisitsit sa kabilang linya, puno ng tagumpay at kamandag. "Narinig ko ang magandang balita. Finally, natuto ka na kung saan ang lugar mo. Enjoy your new life. Ang buhay ng isang talunan."
Hindi nakasagot si Carmela. Ibinaba ni Imelda ang tawag. Iyon na ang hudyat. Dahan-dahang nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa marmol. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Gumuho siya sa sahig. Isang hikbi, malakas at puno ng sakit, ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang kanyang mga iyak ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na mansyon. Ang tunog ng isang pusong winasak ng walang awa. Ang perpektong pagtatanghal ng isang babaeng nawalan ng lahat. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang pag-iyak ay biglang tumigil. Sa gitna ng sahig, dahan-dahang itinaas ni Carmela ang kanyang ulo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, hindi para patilain ang sakit, kundi para alisin ang huling bakas ng kanyang pag-arte. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na apoy. Tumayo siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa bintana. Saktong-sakto upang makita ang papalayong ilaw ng sasakyan ni Rico sa dilim ng gabi. Tinitigan niya ito hanggang sa tuluyan itong maglaho. Ang huling koneksyon sa kanyang nakaraan, dinampot niya ang kanyang telepono mula sa sahig. Kalmado, walang pag-aalinlangan. Idinayal niya ang isang numero. Hello, Dave? Isang pangungusap lamang, malamig, tiyak, at puno ng pangako ng isang paparating na bagyo. Oras na. Ang Ninoy Aquino International Airport ay isang dagat ng mga tao, mga pamilyang nasasabik sa pag-awa, mga OFW na may lungkot sa pamamaalam, mga biyaherong abala sa kani-kanilang mga mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, 3 tao ang naglalakad ng may ere ng tagumpay. Si Rico Sandoval, suot ang isang mamahaling designer jacket, ay tulak-tulak ang isang cart na puno ng kanilang mga maleta. Sa kanyang tabi ay si Isabel Vicencio, nakasuot ng malalaking sunglasses na para bang isang artista, at sa kabilang panig, si Imelda Sandoval. Ang kanyang postura ay puno ng pagmamataas. Para sa kanila, ito na ang simula ng kanilang bagong buhay. Ang yaman ni Carmela ay ligtas ng nakatago sa kanilang mga offshore accounts. Ang mga pasaporte at one-way ticket ay nasa kanilang mga kamay. Sila ang mga nanalo. I can't believe this is finally happening. Bulong ni Isabel kay Rico. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Goodbye, Philippines. Hello, Paradise. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ako ang bahala sa lahat. Mayabang na sagot ni Rico, kinindatan ang dalaga. Huwag muna kayong masyadong magdiwang, saway ni Imelda, kahit na ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi maikubli. Magdiwang tayo kapag nasa ere na ang eroplano. Halina, malapit na ang check-in. Nasa pila na sila, ilang tao na lang ang layo mula sa counter. Nang isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanilang masayang kapaligiran. Aalis na pala kayo. Hindi man lang kayo nagpaalam ng maayos. Sabay-sabay silang lumingon. At doon, nakatayo sa kanilang harapan, si Carmela. Hindi ito ang Carmela na iniwan nila. Hindi ang babaeng wasak, umiiyak, at talunan. Ang Carmela na nakatayo sa kanilang harapan ay kalmado, elegante sa suot nitong puting power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay walang emosyon, na lalong nagpatingkad sa panganib na dala nito. Anong ginagawa mo dito? Gulat at inis na tanong ni Rico. Naisip ko lang na baka kailangan ninyo ito. Sabi ni Carmela, itinaas ang isang bagay sa kanyang kamay, isang hikaw na may kumikinang na diamante. Ang nawawalang kapares ng hikaw na suot ni Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Isabel at agad na kinapa ang kanyang tenga. Paano? Ngumiti si Carmela, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naiwan mo sa kotse ng asawa ko, o dapat ko bang sabihing, sa kotse ko? How dare you?
Sigaw ni Imelda. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho. Wala ka ng karapatan dito, Carmela. Tapos na ang maliligayang araw mo. Kami na ang may-ari ng lahat. Talaga ba, Mama Imelda? Tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanatiling mapanganib na kalmado. Ang kumpanya, ang bahay, ang pera. Sigurado ka ba dyan? Nagtawanan ang tatlo. Isang tawang puno ng pangiinsulto na umagaw sa atensyon ng ilang tao sa paligid. Poor, stupid Carmela, sabi ni Rico, lumapit sa kanya. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Wala ka nang babalikan. Lahat ng pinaghirapan mo, amin na. At habang nabubulok ka dito sa Pilipinas, kami ay magpapakasaya sa perang ninakaw namin. Ay mali, sa perang kinuha namin mula sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Sigaw ng isang ginang sa pila. Narinig ang pag-amin ni Rico. Ngunit hindi natinag si Rico. Ang kanyang galit ay nakatuon lamang kay Carmela. Ang kanyang pagkapahiya sa harap ng maraming tao ay kailangang may pagbuntunan. At ikaw, sabi niya, itinuro si Carmela, isa ka na lang basura. Sa sobrang galit, hindi na napigilan ni Rico ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Carmela. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga nakapaligid. Ang sampal ay hindi lamang isang pisikal na atake. Ito ang huling akto ng kanyang pagtataksil. Ngunit sa halip na umiyak o matumba, dahan-dahang itinuwid ni Carmela ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi at pagkatapos, tumawa siya. Isang malamig, malinaw, at nakakakilabot na tawa. Tapos ka na? Tanong din niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Dahil kung tapos ka na, ako naman. Tumingin siya kay Rico nang may halong awa at pandidiri. Subukan mong gamitin ang credit card mo, Rico. Bilhan mo si Isabel ng maiinom. Baka nauuhaw na siya. Nagtataka man, mayabang na kinuha ni Rico ang kanyang platinum card at iniabot sa isang kalapit na food stall. Isang bote ng tubig. Sorry, sir, sabi ng tindera pagkatapos iswipe ang card. Decline po. What? Subukan mo ulit. Decline pa rin po, sir. Anong kalokohan to? Sigaw ni Rico. Kinuha niya ang isa pang card at isa pa. Lahat ay declined. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng unti-unting pagkatakot. Anong nangyayari, Rico? Kinakabahang tanong ni Isabel. Ngumiti si Carmela. Ang tawag dyan ay katotohanan. Habang abala kayo sa pagpeke ng mga dokumento, ako naman ay abala sa paglipat ng lahat ng tunay na assets. Ang Carmela Cosmetics na inagaw ninyo, isa na lamang niyang basyong gusali na may malaking utang. Ang mga bank account na inakala ninyong puno, na-freeze ko na ang mga yan kaninang umaga pa lang. Ang mga offshore account, nakikipag-ugnayan na ang mga international bank sa aking mga abogado. Sa madaling salita, wala kayong pera, wala kayong kapangyarihan, wala kayong kahit ano. Ang mukha ni Imelda ay namutla na parang papel. Si Isabel ay napasandal sa cart, hindi makapaniwala. At si Rico, ang kanyang mukha ay isang pinaghalong galit at desperasyon. Hindi yan totoo. Sinungaling. Sigaw niya, akmang susugurin muli si Carmela. Ngunit bago pa siya makalapit, dalawang unipormadong pulis ang humarang sa kanyang daraanan. Sa likod nila ay si Attorney David Reyes, hawak ang isang folder. Rodrigo Sandoval, Imelda Sandoval, sabi ng isang pulis. Kayo ay inaaresto sa salang qualified theft, falsification of public documents at syndicated estafa. Ang salitang inaaresto ay umalingaw-ngaw sa buong departure area. Ang lahat ng mata ay nasa kanila. Hindi nyo kami pwedeng arestuhin. Nagpupumiglas na sigaw ni Imelda. Mayaman kami, makapangyarihan kami. Habang pinupusasan sila ng mga pulis, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagapi.
Ang mga mamahaling damit at alahas ay tila nawalan ng kislap. Ang kanilang kayabangan ay naglaho na parang bula. Sa huling pagkakataon, bago sila tuluyang ilayo, nagtama ang mga mata ni Rico at ni Carmela. Wala nang pagmamahal o sakit sa mga mata ni Carmela. Tanging isang malamig na pagwawakas. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, sa gitna ng kahihiyan, isang huling banta ang namutawi sa bibig ni Rico. Isang bulong na puno ng pagbabanta at galit. Hindi pa ito tapos. Ang mga sumunod na araw ay isang ipo-ipo. Ang eskandalo sa airport ay mabilis na kumalat na parang apoy. Naging headline sa bawat news outlet at social media platform. Ang pangalan ni Carmela Ignacio Sandoval, kasama ang kanyang asawa at biyenan, ay naging sentro ng usap-usapan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw sa publiko. Si Carmela ang biktima. Siya ang reynang inagawan ng corona. At ngayon, siya ang reynang bumawi nito sa isang paraang karapat-dapat sa isang pelikula. Hindi nagtagal, nagpatawag si Carmela ng isang press conference. Sa harap ng kumikislap na mga kamera at nag-uunahang mga mikropono, humarap siya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang leader. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Nandito ako ngayon hindi para pag-usapan ang mga personal na sakit na aking dinanas. Nandito ako para sa Carmela Cosmetics, isang kumpanyang itinayo ko mula sa pangarap. Isang kumpanyang naging biktima ng kasakiman at pagtataksil. Sa loob ng 15 minuto, ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa isang professional na paraan. Inilahad niya ang tungkol sa Si Ignacio Innovations, ang bagong kumpanyang hahawak sa lahat ng operasyon. Nangako siya sa kanyang mga empleyado, sa kanyang mga customer, at sa kanyang mga investor na ang Carmela Cosmetics ay hindi babagsak. Ito ay muling babangon, mas matatag at mas malakas kaysa dati. Pagkatapos ng press con, bumalik siya sa mansyon. Ang mansyon na minsan ay simbolo ng kanyang tagumpay at pag-ibig. Ngayon ay isang malawak at tahimik na paalala ng kanyang mga sugat. Ang unang niyang ginawa ay tinawag ang mga kasambahay. Pakilabas lahat ng gamit ni Mr. Sandoval. Bawat damit, sapatos, libro, lahat. Ilagay ninyo sa mga kahon at ipamigay sa charity. Habang pinapanood niyang dahan-dahang nawawala ang mga bakas ni Rico sa kanilang tahanan. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Hindi siya masaya. Hindi rin siya malungkot. Tanging isang pakiramdam ng pagiging walang laman. Ang paghihiganti na minsan ay nag-alab sa kanyang puso na parang apoy ay nag-iwan lamang ng abo, malamig at walang buhay. Sa gitna ng pag-aayos, nakita niya ang kanilang wedding album na nakapatong pa rin sa mesa sa library. Kinuha niya ito. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang bawat larawan, ang kanilang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga pangakong nabasag. Walang galit, walang sakit. Tanging isang pakiramdam ng pamamaalam sa isang estrangherong minsan niyang minahal. Isinara niya ang album at inilagay sa isa sa mga kahon. Tapos na ang kabanatang iyon. Nakatanggap siya ng tawag mula kay David. Carmi, may balita ako. Ang piyansa para kina Rico at Imelda. Denied. Mananatili sila sa kulungan habang nililitis ang kaso. Okay. Simpleng sagot ni Carmela. Okay? Yun lang? Nagtatakang tanong ni David. Carmela, ito na yon. Ito ang hustisya. Alam ko, Dave, at nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong mo, sabi ni Carmela. Umupo sa isang silyang nasa tabi ng malaking bintana. Pero ang tagumpay ay hindi pala kasing tamis ng inaasahan ko. Pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Ito ang katotohanang hindi nakikita ng publiko. Ang paghihiganti ay nakakapagod. Ang pagiging matatag sa harap ng lahat ay may kapalit. At ngayon, sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, nararamdaman ni Carmela ang bigat ng lahat ng iyon. Kinagabihan, hindi siya makatulog.
Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa matagpuan niya ang kanyang sarili sa tapat ng Manila Bay. Bumaba siya ng kotse at lumakad sa may seawall. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay humampas sa kanyang muka. Ang amoy ng alat ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Tumingin siya sa malawak at madilim na karagatan. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, huminga siya. Isang malalim, tunay na paghinga. Hindi paghinga ng isang asawa, hindi paghinga ng isang CEO, hindi paghinga ng isang biktima o isang mandirigma, kundi paghinga ng isang babaeng malaya. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na marahil ay habang buhay niyang dadalhin. Ngunit sa ilalim ng peklat na yon, mayroong isang bagong simula. Ang pagbagsak ni Rico at Imelda ay hindi ang kanyang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang sandaling ito. Ang pagtanggap na siya ay sapat, na siya ay buo, kahit mag-isa. Habang nakatayo roon, sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensaheng hindi niya inaasahan, galing kay David. "Carmi, I know this is sudden, but I just got a call." From the prosecutor's office, napakunot ang noo ni Carmela. May gustong kumausap sa'yo, urgent daw. Nag-aalok siyang maging state witness in exchange for a lower sentence. "Sino?" reply ni Carmela. Ilang sandali pa bago dumating ang sagot, isang pangalan na nagpabalik sa simula ng lahat ng sakit, si Isabel. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating Carmela Cosmetics ay isa na ngayong pangalang nakaukit sa nakaraan. Sa lugar nito, isang bagong pangalan ang sumisikat sa mundo ng negosyo. Si Ignacio Innovations. Sa ilalim ng nag-iisang pamumuno ni Carmela Ignacio, ang kumpanya ay hindi lamang bumangon mula sa abo. Ito ay lumipad ng mas mataas pa kaysa dati. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Rico at Imelda Sandoval ay matagal nang humupa. Naging isa na lamang aral sa mga pahina ng dyaryo tungkol sa kasakiman at pagbagsak. Sila ay mga anino na lamang sa buhay ni Carmela, mga multo ng isang nakaraang matagal na niyang tinalikuran. Isang hapon, sa gitna ng abalang paghahanda para sa pinakamalaking product launch ng kumpanya, nagkita si Carmela at si Isabel sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa Taguig, malayo sa mata ng publiko. Ito ang kondisyon ni Carmela para pumayag sa hiling ng dalaga. Ang Isabel na dumating ay ibang-iba sa babaeng nakita niya sa airport. Wala na ang mamahaling damit at alahas, ang kayabangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang simpleng bestida at isang aura ng kapaguran at pagsisisi. "Salamat sa pagpunta mo," panimula ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi sumagot si Carmela. Tumingin lang siya, naghihintay. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pagpapatuloy ni Isabel, nakatingin sa tasang nasa kanyang harapan. Dahil ang ginawa ko, hindi yon kapatapatawad. Pero gusto ko lang malaman mo kung bakit. Huminga siya ng malalim. Ang tatay ko, si Mr. Vicencio. Dati siyang business partner ni Rico noong nagsisimula pa lang ang Carmela Cosmetics. Pinagkatiwalaan niya si Rico sa lahat, pero nilinlang siya ni Rico. Ginamit niya ang mga ideya ni Papa pagkatapos ay idiniin sa isang kasunduang nagpabagsak sa negosyo namin at sa kalusugan niya. Namatay si Papa na bangkarote at wasak ang puso. Tumingin si Isabel kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nang makilala ko si Rico, nakita ko ang pagkakataon, ang maghiganti para sa tatay ko. Sa una, yun lang ang plano, seduce him, get close to his world. Pero naging mas komplikado ang lahat. Ginamit ako ni Imelda at ako. Nagpagamit din ako dahil sa galit. Hindi ko inisip na sa kagustuhan kong sirain siya, ay sisirain din kita. Katahimikan. Tinitimbang ni Carmela ang bawat salita. Hindi nito binabago ang sakit,
Ngunit nagbibigay ito ng isang bagong liwanag sa madilim na kwarto ng kanyang nakaraan. Hindi kita pinapatawad, Isabel. Mariin ngunit kalmadong sabi ni Carmela. Ang ginawa mo ay mali. Pero, huminto siya. Pinapalaya na kita sa isip ko. Ayoko nang magdala ng galit. Tapos na ako dyan. Tumango si Isabel. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiintindihan ko. Salamat pa rin. Tumayo na si Carmela. Sana, sa pagkatapos ng lahat ng ito, mahanap mo rin ang sarili mong bagong simula. At pagkatapos ay umalis na siya. Iniwan si Isabel kasama ang mga multo ng kanilang parehong nakaraan. Ang product launch ng bagong linya na pinangalan ng Paglaya ay isang dambuhalang tagumpay. Sa harap ng mga kamera at ng buong industriya, ipinakilala ni Carmela ang mga produktong simbolo ng kanyang pagbabago. Ang bawat kulay, bawat pangalan, ay kwento ng pagbangon, ngunit ang tunay na tagumpay para kay Carmela ay hindi na nasusukat ng bentahan o ng papuri. Isang linggo pagkatapos ng launch, tahimik siyang bumisita sa isang ampunan sa labas ng Maynila. Doon, inanunsyo niya ang pagtatatag ng Bukang Liwayway Foundation, isang organisasyong tutulong sa mga batang babae na makamit ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng edukasyon. Habang nakikipaglaro siya sa mga bata, isang batang babae ang lumapit sa kanya, hawak ang isang libro. Ate ganda, sabi ng bata. Paturo po magbasa. Ngumiti si Carmela, isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso. Umupo siya sa tabi ng bata at dahan-dahang binaybay ang mga salita. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga tawa at pangarap ng mga bata, naramdaman niya ang isang kaligayahang higit pa sa anumang kayamanang maibibigay ng mundo. Maaga pa kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nakatayo si Carmela sa malawak na balkonahe ng kanyang bagong opisina sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa BGC. Tanaw mula rito ang buong syudad na unti-unti nang nagigising. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang hangin ay malamig sa kanyang balat. Ang peklat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Isang permanenteng paalala ng sakit na kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi na ito kumikirot. Isa na lamang itong marka ng isang laban na kanyang ipinanalo. Habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang dumadampi sa kanyang mukha, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang hustisya ay hindi nagpunan sa kanyang kakulangan. Ang tunay na nagpalaya sa kanya ay ang pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad sa sarili dahil sa pagiging bulag at ang pagtanggap na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa pagmamahal ng iba. Dinilat niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang pagsikat ng araw sa Manila. Isang bagong bukang liwayway. Isang bagong simula. Hindi na siya si Carmela Sandoval, ang asawang pinagtaksilan. Hindi na rin siya si Carmela Ignacio, ang CEO na bumangon. Siya na lamang si Carmela. Buo, malaya, at sa wakas, payapa. Sa huling yugto ng kwentong ito, malinaw na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng pamilya, kasal, at marangyang pamumuhay. Ngunit hindi ito kailanman nagtatagumpay habang panahon. Kapag ang kasakiman ang piniling landas, darating ang sandali na ang sariling mga plano ang siyang gigiba sa kanila. At kapag ang isang taong nasaktan ay piniling tumayo, mag-isip, at lumaban ng may dangal, unti-unting bumabalik ang lahat ng nawala. Respeto, kontrol, at kapayapaan ng loob. Ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang kakayahang bumangon mula sa pagkawasak at piliing itayo muli ang sarili ng mas matibay. Ang hustisya ay dumarating hindi lang para parusahan ang mali, kundi para ipaalala na ang integridad at sipag ay may pangmatagalang gantimpala.
Kapag pinili mong igalang ang sarili, ang mundo ay napipilitang igalang ka rin. Ikaw, kumusta ka ngayon? May mga laban ka rin bang tahimik na pinapasan? Sa tingin mo, ano ang mas mahalaga? Ang gumanti o ang maghilom? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Bilang may akda ng kwentong ito, mahalaga sa amin ang boses mo at umaasa kaming ang bawat kwento rito ay nagbibigay lakas at pag-asa sa'yo.